At para sa ating mga balita, Donald Trump, meron na namang bagong demand kay Zelensky at daan-daang katao patay sa lindol sa Myanmar at Thailand. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Namamagitan ngayon ang US sa isang kasunduang pangkapayapaan para sa Ukraine. Pero syempre, hindi ito libre. At kamakailan, sinabi ni Donald Trump ang bagong presyo ng kapayapaang ito. Nais na ngayon ng Washington na kontrolin ang lahat ng likas na yaman ng Ukraine. Kahapon, nagpadala ng bagong panukala ang US sa gobyerno ng Ukraine. At ayon sa mga opisyal doon at sa world media, ang demand ng US ay parang sumosobra na at mas agresibo ito ngayon kaysa sa naunang usapan. Gusto kasi ni Trump ang ganap na kontrol sa lahat ng likas na yaman ng Ukraine, gaya ng langis, gas at mineral. Batay sa naunang usapan, dapat ay hati sa kita ang US at Ukraine sa mga likas na yamang ito. Pero ngayon, gusto na ng US na makuha ang lahat ng pangunahing energy assets ng bansang Ukraine at ganun din ang lahat ng perang kikitain sa mga ito. Dahil dito, naaalarma na ngayon ang gobyerno ng Ukraine at sinabing maliwanag na banta na ito sa kanilang pambansang soberanya dahil lumalabas na ang lahat ng kita ng Ukraine ay mapupunta na sa ibang bansa, partikular sa Estados Unidos, at ang Ukraine ay aasa na lamang sa bigay sa kanila ng US. Bukod pa rito, gusto rin ng Amerika na magkaroon ng veto power sa lahat ng negosyong papasok sa Ukraine. Ibig sabihin, ang US ang magpapasya kung alin sa mga foreign investments ang papayagan na makapasok sa Ukraine, kabilang na ang mga investment galing sa Europa. Tinawag ni Trump ang mga demand na ito na right of first offer. Anumang kasunduan na may kinalaman sa likas na yaman ng Ukraine ay pwedeng harangin ng Amerika kung gugustuhin nila ng exclusive access. Tugma ito sa mga gustong mangyari ni Donald Trump sa Europa, kung saan umaangal siya noon dahil nadidihado daw ang US sa kakarampot na ambag ng mga bansa sa Europe. Mas maliit ang kontribusyon ng Europa kumpara sa atin, kahit sila ang mas apektado ng sitwasyon kaysa sa atin. Ang tulong na ibinibigay nila ay pautang na hindi alam ng marami hanggang sa dumating ako. Ang pondong ibinibigay ng Europe sa Ukraine ay utang, habang tayo naman ay buhos ng pera doon. Hindi patas. Kaya nga gumawa tayo ng kasunduan tungkol sa mga pambihirang likas na yaman ng Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Trump na may matira. Gusto niyang kunin lahat, maging ang buong kita sa mga likas na yaman ng Ukraine. Isa pang kapansin-pansing probisyon sa panukala ng US ay ang tinatawag na Reconstruction Fund. Gusto rin ng US na kontrolin ang pondong papasok dito. Ang buong kita ng mga economic projects ng Ukraine ay mapupunta lahat sa Reconstruction Fund, pero walang karapatan ang Ukraine na pakialaman ito. Kailangan munang mapunta ito sa Amerika para mabayaran ang lahat ng mga perang ginastos ng US sa kanilang mga armas at tulong sa gitna ng digmaan. Kapag nabawi na ng Amerika ang kabuuang pera, saka lamang magkakaroon ng access ang Ukraine sa Reconstruction Fund. Tanong ngayon ng marami, papayag ba ang Ukraine sa demand na ito? Pipirmahan ba ito ni Zelensky? Sa ngayon ay wala pang sagot ang Pangulo ng Ukraine. Matapos ang matinding sagutan sa White House, posible anya na mas maging maingat na ngayon si Zelensky sa kanyang mga salitang ginagamit, lalo't mahalaga sa kanya ang kooperasyon ng Amerika. Patuloy na nagbabago ang mga kasunduan. Akala ko, napagkasunduan na namin na magkakaroon muna ng paunang balangkas bago tuluyang isapinal ang deal. Pero ngayon, ang alam ko lang ay patuloy na nag-uusap ang mga kinatawan ng Ukraine at Amerika, dahil nga laging binabago ng US ang mga kondisyon at gusto pa nila na agad itong ipatupad. Ayokong isipin ng US na hindi kami pabor sa mga kasunduan sa likas na yaman. Malinaw naman na positibo ang aming intensyon. Bukas ang aming panig na makipagtulungan sa US. Tanong pa ng ilan, ano naman ang mapapakinabangan ng Ukraine sa pagsunod sa mga kahilingan ng US? Ang sagot, wala.
Isusuko nito ang lahat ng kanyang natural resources kahit wala itong inaasahan na siguradong kapayapaan o kahit proteksyon man lamang galing sa Amerika. Ayaw kasi ng US na magbigay ng anumang security guarantee sa bansang Ukraine at wala ring kasiguruhan na puprotektahan sila ng Amerika kahit kailan. Sinabi ni Trump na magpapatuloy daw ang kanilang mga pagsisikap para sa kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine. Kamakailan ay nagkaroon nga daw ng kasunduan kung saan magkakaroon na ng tigil putukan sa Black Sea. Ginanap ang usapan sa Saudi Arabia sa pangunguna ng US. Sabi ng Amerika, meron na daw kasunduang nabuo. Pero tutol pala dito si Vladimir Putin. Gusto kasi ni Putin na bumaba muna sa pwesto si Zelensky at mapasailalim ang Ukraine sa isang pansamantalang international administration. Ang pansamantalang international administration para sa bansang Ukraine na papatakbuhin ng ibang mga bansa ang siyang maghahanda sa Ukraine tungo sa isang panibagong eleksyon. Ang mahahalal na bagong pangulo ang kikilalanin ng Russia na lehitimong kausap sa kasunduan at saka lamang daw mag-uumpisa ang opisyal na usapan pangkapayapaan. Siyempre, posible yan. Sa ilalim ng pangangasiwa ng UN, kasama ang Estados Unidos, ang mga bansang Europeo, at siyempre ang ating mga kaalyado at kaibigan. Pag-uusapan nila ang pagkakaroon ng isang pansamantalang administrasyon sa Ukraine. Para saan ito? Para bigyan daan ang isang demokratikong halalan. Para mailuklok sa kapangyarihan ang isang matatag na gobyerno na pinagkakatiwalaan ng mga tao. Pag nangyari ito, saka pa lamang tayo magkakaroon ng isang kasunduang pangkapayapaan. Para mapirmahan ang mga lehitimong dokumento na kikilalanin sa buong mundo at magiging matibay at pangmatagalan. Iyan ang mga kagustuhan ni Putin at wala pang malinaw na sagot ang US dito. Sa patuloy na gerang nagaganap sa Ukraine, tila nagigipit at nahihirapan na ang bansa. Araw-araw ay may mga bagong hinihingi sa kanila, mga bagong alok at bagong kasunduan. Pero patindi ng patindi umano ang mga kondisyon. Hinihingi ang lahat ng kanilang likas na yaman, mas malawak na kontrol sa kanilang bansa at pati na rin kontrol sa kanilang politika. Gusto ng US na kontrolin ang ekonomiya ng Ukraine at gusto naman ng Russia na kontrolin ang kanilang gobyerno. Ang dalawang bansang ito ang nag-uusap tungkol sa Ukraine at madalas ay hindi nila isinasama ang Ukraine sa mga usapan nila. Naniniwala tuloy ang mga eksperto na napakamahal ng presyo ng kapayapaan para sa Ukraine. Presyong nagkakahalaga ng mga likas na yaman at kalayaan ng kanilang bansa. Sa ibang balita, daan-daang katao patay sa lindol sa Myanmar at Thailand. Muli na namang napapabalita sa mga headlines ang bansang Myanmar, pero hindi ito mabuting balita. Matapos ang 4 na taon ng digmaang sibil doon, ngayon naman ay isang malakas na lindol ang sumasalanta sa kanila. Ang lindol ay umaabot sa 7.7 magnitude sa Richter scale. Ang sentro nito ay nasa hilagang kanluran ng Myanmar, 16 na kilometro mula sa lungsod ng Sagang. Naramdaman ang pagyanig hanggang Thailand at sa timog kanluran ng China. At hindi pa doon natapos ang sakuna dahil pagkalipas ng 12 minuto, isang pangalawang lindol ang dumaan na may lakas naman na 6.4 magnitude. Ang sentro nito ay 18 kilometro sa timog ng Sagay. Kasunod nito,
Hindi bababa sa 12 malalakas na aftershocks ang naramdaman sa loob ng maraming oras at sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Natutulog ako sa kama nang una kong maramdaman na parang umiikot ang ulo ko. Pagkatapos, narinig ko ang mga bagay na nahuhulog mula sa itaas, parang mga batong bumabagsak sa amin. Sinabi ko sa mga anak ko na hindi kami pwedeng manatili rito, kaya dali-dali kaming bumaba. Hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako. Malakas ang iniwang pinsala ng lindol. Napakalaki nga daw ng pinsala ayon sa mga residente sa Myanmar. Ang bansa ay nasa ilalim ngayon ng pamahalaang militar, kaya agad itong nagdeklara ng state of emergency sa 6 na rehiyon. Pero kaunti lamang ang ating impormasyon tungkol sa bilang ng mga nasawi dahil nililimitahan ng militar ang internet doon. Ang tanging impormasyon na alam lang natin ngayon ay hindi bababa sa 144 ang patay at mahigit 730 ang sugatan. Sa lungsod ng Mandalay pa lang, 20 na ang nasawi. Ito ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Myanmar na may 1.5 million residente. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa susunod na oras. Samantala, matinding epekto rin ang naramdaman sa Thailand na nasa silangang bahagi ng Myanmar. Niyanig ng lindol ang kabisera ng Thailand na Bangkok. Sa katunayan, isang hindi pa tapos na gusali ang biglang gumuho doon. Wait! The whole building collapsed! Ito ay isang 30 palapag na gusali na gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. 8 ang kumpirmadong patay at 12 ng iba pa ang sugatan. Hindi bababa sa 117 katao ang nawawala pa hanggang ngayon at pinaniniwala ang naipit sa ilalim ng gumuhong gusali. Nasa ikalawang palapag ako ng isang gusali nang mangyari ang lindol. Dali-dali akong bumaba sa hagdan at lumabas. Pagtingin ko sa gusali, may narinig akong malakas na pagsabog. Biglang lumabas ang alikabok mula rito, at wala pang 3 hanggang 5 segundo, bumagsak na ang buong gusali. Lahat ng tao ay nagtatakbuhan para sa kanilang buhay. Takot na takot ako, at hanggang ngayon, gulat pa rin ako sa nangyari. Pinaigting na ng Myanmar at Thailand ang kanilang mga rescue operations. Ginagawa nila ang lahat upang harapin ang pinsalang iniwan ng lindol. Samantala, maraming bansa na ang nag-aalok ng tulong. Ayon kay Indian Prime Minister Mahendra Modi, handa silang magbigay ng anumang kinakailangang suporta, habang nagpadala rin ng parehong mensahe ang European Union. Parehong nangangailangan ng malaking tulong ngayon ang Myanmar at Thailand. Sa Thailand, ang pinakamalaking problema ay ang pagguho ng mga gusali doon. Ang Thailand ay hindi isang bansa na madalas yanigin ng lindol, kaya ang infrastruktura rito ay hindi matibay laban sa ganitong sakuna. Inaasahan na mahihirapan ang mga otoridad sa pagsagip dahil sa dami na rin ng gumuhong gusali. Pero ayon sa kanilang punong ministro, unti-unti nang bumubuti ang sitwasyon doon. Pero mas malala ang sinapit ng Myanmar. Isa ito sa mga bansang may pinakamaraming lindol sa mundo, pero ito rin ang isa sa pinakamahirap na bansa sa Asya. Ilang bahagi ng bansa ay hawak ng mga militante ngayon, kaya may matinding kaguluhang pampulitika din na nangyayari. Mahina ang infrastruktura, kulang ang serbisyong pangkalusugan at may matinding kakulangan sa pagkain. Matapos ang 4 na taong digmaang sibil sa Myanmar, ngayon naman ay sinusubok ng lindol ang bansang ito. Hanggang ngayon, kulang pa rin ang impormasyon kung gaano kalawak ang naging pinsalang idinulot ng lindol. Ipinapaabot natin ang ating panalangin at pakikiramay sa mga mamamayan ng Myanmar at Thailand. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.